Ito lang. May lang tayo ganito qualities. Kasi sa sweet girl ka lang. Super straight. Ano ba? Power. Lakad. Diba? So, kulit niya At ito kanina. nga po pala yung pinanggalingan ng hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. More than 2 years na nga din po pala ang nakalipas since the last time na nagpagawa siya sa aming salon. Dahil nga daw super kulot at super buhaghagda ang kanyang hair, naisipan niya na itong ipagawa ulit sa amin. At kung mapapansin nyo naman, grabe din talaga yung pagkakakulot ng hair ni client. Kaya naman for today's video ay share ko sa inyo yung mga tips and technique kung paano natin yan mapapaganda. First nga pala ay sinet up ko na yung hair ni client into section at mag-a-apply po tayo ng rebonding cream number 1. Balikin lip ko lang yung hair ni client into 4 section, then nag-double clip ako sa isang side. Then dito nga nag-start na ako mag-apply ng rebonding cream number 1. Lagi po natin tatandaan na the moment na mag-apply po tayo ng rebonding cream number 1, kailangan half inch away from the scalp. Mas maganda nga rin pala kung ninipisan nyo po yung pagsasection ng hair nang sa ganun ma-applyan nyo ng gamot evenly. Mas maganda nga rin po pala kung susuklayin nyo at wag nyo pong kakalimutan mag-spray water sa anit ni client the moment na nag-apply po tayo ng rebonding cream number 1. Then sundan nyo lang po yung prosesong ito kung paano po ako nag-apply at kung paano po ako nagsisection nang sa ganun ma-achieve po natin yung magandang resulta. Again, ulitin ko po sa inyo, kailangan po natin mag-spray water sa anit ni client para hindi po magputol-putol or hindi po mga rag or masunog yung buhok ni client. Pag-spray nga po pala ng water sa anit ng mga client, the moment na nag-apply po tayo ng rebonding cream number 1 ay magsisilbing protection po yon para hindi po ganun magputol-putol or masira po yung buhok. Then sa pag-apply po ng gamot ay kailangan yung saktuhan lang, wag po natin titipirin. Then mas maganda kung imamassage natin ng bongga yung rebonding cream number 1 nang sa ganun lahat ng hair strand ni client is ma-applyan evenly. Ang mga nagtatanong kung gaano katagal kami nagbababad ng rebonding cream number 1 sa hair ng mga client, usually inaabot po kami ng 2 to 3 hours, depende po iyan sa reaction ng mga hair strand ng mga client. At every 30 to 45 minutes nga po pala nagre-reapplication kami ng gamot to make it sure na lahat ng hair strand is ma-applyan evenly. Then regarding nga po pala sa hair status ni client ay binabad ko lamang po ito ng more than 2.5 hours. Nung nakita ko na nag-flatten or nag-straighten na yung hair ni client ay nag-proceed na din ako sa pagbabanlaw at pag-blow dry. At after ko nga po palang ma-blow dry yung hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta. Naman matapos ko ma-blow dry yung hair ni client ay sinection ko na ulit yung hair niya into 4 section. At this point nga po pala ay gagamitan na natin to ng hair iron or paplansyahin na po natin yung hair ni client. Then regarding naman po sa tamang paggamit po ng heat temperature ay nakadepende po ito sa hair strand ni client. At dito nga gumamit nga po pala ako ng 450 degree Fahrenheit. Or kung sa Celsius naman po ay 230 degrees Celsius. At mapapansin nyo po kung nasa tamang heat temperature po kayo pag nagpaplansya po kayo ng hair, kailangan kumikinang or kumikintab po while na pinaplansya nyo. At pag napapansin nyo naman po natutusta or natutuyot yung buhok ng mga client nyo habang pinaplansya nyo sila, ibig sabihin o overheat temperature po ang gamit nyo. At kailangan nyo lamang pong babaan yung heat temperature hanggang sa ma-achieve nyo po na magmukhang healthy talaga yung buhok ng mga client habang pinaplansya sila. At kung mapapansin nyo nga dito, napakadali lang din talaga plansyahin yung hair ni client kasi nga naluto ito sa gamot ng bonggang-bongga. Nga pala sa mga basihan, the moment na pinaplansya nyo yung hair ng mga client, kung maganda talaga yung pagkakariband or pagka-apply nyo ng gamot ay mas mabilis nyo may straight or mapa-flat yung mga hair nila habang pinaplansya nyo sila. Kitang-kita nyo naman dito sa aking video ay napakabilis din talagang straighten or flatten yung hair ni client. At dito nga mapapansin mo din talaga na umepek talaga yung gamot, especially ang rebonding cream number 1 na in-apply natin kay client. Sa pagpaplansya, hindi nyo kailangan bugbugin na masyado yung hair ng client. Basta nakita nyo nag-straighten or nag-flatten or sumunod na talaga sa hagod, pwede na kayo mag-next step or mag-next section. At nang matapos ko nga maplansya or mapadaanan ng hair iron ng 100% ang hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta. At kung mapapansin nyo naman, rebonding cream number 1 after hair iron pa lang ay plakadong-plakado na din talaga yung naging resulta. After ko nga ma-plancha yung hair ni client dito, nag-section na din ako into 3 section dahil mag-a-apply naman ako ng hair colorant na preferred ni client. Sa pag-a-apply nga po pala ng hair colorant ay nag-a-apply po na muna ako sa pinaka-regrowth part or half inch away from the scalp pa rin naman po ang pag-a-apply ko. Isa ito sa mga technique namin kung paano kami nag-a-apply ng hair colorant na kung saan mas madadalian po tayo mag-section. Basta kung mag-a-apply muna ako ng hair colorant, yung pinaka-regrowth part muna yung ina-applyan ko. Then pag na-applyan ko na nga po pala lahat ay proceed naman ako sa pagbababa ng gamot. At dito nga kung mapapansin nyo, nagre-reapplication ako or binababa ko na yung hair colorant na in-apply ko kay client. Basta right after ko sa ma-section, nag-a-apply ako ng hair colorant then binababa ko na din sa lower part.
Then sa pag-a-apply nga po pala ng hair colorant ay wag din natin titipadin yung hair ni client sa gamot. Then regarding naman po pala sa pagbababad ng hair colorant sa hair ng mga client ay minsan unaabot po kami ng 45 minutes up to 1 hour. Basta lagi po namin ito dinidepende sa hair strand or hair reaction ng mga buhok ng mga clients. Dahil pag nakita nyo naman na visible na yung hair colorant na in-apply nyo sa hair ng mga client ay ibig sabihin po nun ay pwede na din po natin banlawan yung hair nila. At this point nga ay pinapakita ko lang naman sa inyo kung paano po ako nag-a-apply ng hair colorant. Mas maganda din kasi kung maninipis yung section ninyo nang sa ganun lahat ng hair strand is ma-applyan talaga ng hair colorant. Then dito nga natapos ko ng applyan ng hair colorant yung hair ni client at dito nga ay binabad ko siya ng more than 1 hour. At nang unti-unti ko nang nakikita or visible na nga yung hair colorant na in-apply ko kay client ay nag-proceed na din ako sa pagbabanlaw at pagbo-blow dry. Then regarding naman po sa pagbo-blow dry or hair dry ay wala naman pong required heat, mas mainit po, mas mabilis pong matuyo. At this point nga maaari nga po natin makita yung mga possible na maging resulta ng hair ng mga client after po nila magbanlaw. At after ko nga ma-blow dry ng 100% ang hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta ng kanyang buhok. At kung mapapansin nyo naman, visible na yung hair colorant na in-apply ko kay client at nag-straighten or nag-flatten na din talaga yung hair niya. Kaya naman nung makita ko maganda na din yung bagsak ng hair ni client ay nag-proceed na din ako sa pag-apply po ng miracle treatment na ginagamit namin sa hair ng mga clients namin. Then regarding nga po pala sa tamang paggamit ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Mas maganda din kung mag-spray water muna kayo sa anit ng mga client bago po tayo mag-apply ng miracle treatment. Then ganito lang naman po ako kasimple kung paano po ako nag-a-apply. Make sure lang din na pag nag-a-apply po tayo ng miracle treatment ay wag din po natin isasagad ito sa anit. Pag hindi po kayo sanay mag-spray, pwede po tayong gumamit ng applicator brush as alternative para ma-applyan po natin yung buhok ng mga clients natin. Then same procedure lang din naman po ang pag-a-apply section by section or layer by layer at nag-spray water tayo sa anit ni client. Then after nyan, gumamit nga po pala ako ng applicator brush nang sa ganun makalat ko po yung hair treatment or miracle treatment sa buhok ni client. Then binababad nga po pala ang miracle treatment sa hair ng mga client. Usually inaabot po kami ng 30 minutes up to 1 hour. By the way, si miracle treatment nga po pala isa siyang klase ng Brazilian treatment na hindi na po binabanlawan at higit sa lahat hindi po siya malagkit at hindi siya mahirap patuyuin. Kung nga binabad ko lang ng 30 minutes yung hair ni client, then after nyon mag-proceed naman kami sa pag-blow dry. And regarding nga po pala sa pag-blow dry ng hair ng mga client, especially kung ginamitan po natin ng miracle treatment, kailangan po nasa open space or open area po tayo sa pag-blow dry. Again, si miracle treatment nga po pala ay bawal po siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area. Then sa pag-blow dry naman po, gaya nga na sabi ko sa inyo, walang required heat, mas mainit po, mas mabilis po natin matutuyo yung buhok ni client. Kaya naman nung matapos ko ma-blow dry ng 100% ang hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta ng kanyang hair. At kung mapapansin nyo naman, plakadong-plakado, straighten or flatten na talaga yung hair ni client even na hindi pa natin siya pinaplansya. Kaya naman nung matapos ko ma-blow dry ng 100% yung hair ni client ay nag-proceed na din ako sa pag-hair iron or pagpaplansya. Sinection ko lang naman into 4 section yung hair ni client, then ganyan lang po ako kasimple kung paano po ako namamalansya ng hair ng mga client, kung paano po namin na-achieve yung magandang buhok. Kaya naman kung beginner hairdresser ka, for sure madami kang matututunan sa videong to. Sundan mo lang yung procedure kung paano ko siya ginagawa, for sure ma-achieve mo din yung ganitong kagandang hair. Kaya naman nung matapos ko maplansya or mapadaanan ng hair iron yung hair ni client ng 100%, ito na din po kagad yung naging resulta ng kanyang hair. At kung mapapansin nyo naman, achieve na achieve din talaga yung pagka-bouncy at pagka-shiny ng hair. Kaya naman po sa lahat ng interesado na magpagawa sa aming mismong salon, wag po kayo mahihiya na mag-chat or mag-PM sa aming mismong page, Clinic Happy Salon and Spa Mariveles, Bataan. Diyan nyo po makikita yung prices po ng services po namin at the same time yung exact location po namin. Sa paulit-ulit na nagtatanong kung saan po yung location po namin, Banabas Street, Balon Anito, Mariveles, Bataan. Make sure lang din na mag-chat or mag-PM po muna kayo sa aming mismong page bago po kayo mag-direct mismo sa aming salon. At para naman po sa lahat ng interesado regarding po sa mga products na mga ginagamit namin sa hair ng mga client namin, kung bakit namin na-achieve yung soft, shiny, silky, bouncy, and straight, don't worry mga B, dahil ang The Unbeatables product ay available siya through TikTok and Shopee. Kung mapapanood nyo to sa aking TikTok account, ilalagay ko na lang po yung link ng product sa Yellow Basket. At kung mapapanood nyo man po ito sa aking personal account or sa aming mismong page, ilalagay ko na lang po yung link ng product sa comment section or caption. Make sure lang din na the moment na mag-avail ka ng product ay manood ka din ng mga sample tutorial video kung paano po siya ginagamit. Kaya naman kung salon owner ka, hairdresser ka, or future hairdresser ka, and if you're still looking for the right product, try this product and let the product speaks for me. Thank you so much for watching and don't forget to like and follow.